Hello sa inyo! Kamusta kayo? Nag-research nga pala ako sa internet at yung mga ganitong style ng cake, cake top forward ang tawag sa mga ganito. Kung mapapansin nyo nga pala, hindi ako gumagamit ng gloves. Pero bago naman ako gumawa ng cake, hinuhugasan ko ng mabuti yung kamay ko. Dahil pagdating sa negosyo, ang number 1 na dapat sinisigurado natin ay yung kalinisan, lalo na pagkain yung ginagawa natin. Hindi ko na nga din pala nilagyan ng filling itong cake kasi inaalala ko, itatayo ko tong cake, baka mamaya bigla na lang masira o kaya mahati sa gitna. Lagi kasi kami nasisiraan ng cake, lalo na kalagitnaan ng biyahe. Kaya minsan, no choice talaga, uuwi at uuwi ka talaga, lalo na pag motor ang gamit sa pagde-deliver. Kaya mas okay na sigurado kaysa masira yung cake. Nga pala, walang binigay ulit na exact design si client. At yung client ko dito ay mismong si mama, birthday din kasi ng kapatid ko. Ang tanong, binayaran kaya yung cake? Ang sagot ko dyan, oo, binayaran ni mama yung cake kasi ang katuwiran ni mama, negosyo ay negosyo. Naglalaan ka pa din dito ng pagod at puhunan. Pero kung ako yung tatanungin mo, hindi ko napapabayaran itong cake. Syempre, para naman ito sa kapatid ko. Regalo ko na din to sa kanya. Kaso si mama mapilit. Kaya no choice. Sino ba namang hindi tatanggap sa bayad, di ba? Nakakatuwa lang kasi napaka-supportive ni mama. Pero syempre, kailangan ko din magtrabaho ng mabuti para maging successful din tong business. Tinanong ko nga pala si mama kung anong gusto niyang design. Basta ang gusto niya, sleepyhead daw. Nakakuha kasi ng award yung kapatid ko sa school. And guess what? Sleepyhead ang nakalagay sa certificate. Kaya simula nun, yun na yung binansag ng mama ko sa kapatid ko. Kumuha nga lang pala ako ng idea dun sa emoji na natutulog. Tapos sa pagpapakinis itong cake, sobrang hirap na hirap ako. First time ko lang kasi gumawa na ganitong style ng cake. Kaya sana sa susunod na may mag-order ng ganitong cake, magawa ko na siya ng perfect. Bago nga pala ako maglagay ng color black na icing, nag-pattern muna ako gamit yung white icing. Kasi kapag direkta mong nilagay yung white, katagalan magbe-blend yung black icing sa white icing. Papangit tignan yung cake. At yung gamit ko naman na pag-pipe dito, ay yung maliit na cello sheet. Nakalimutan ko kung anong size yun. Basta nakita ko lang din to sa Facebook. Mahilig din kasi ako manood ng mga mini vlogs, lalo na kapag tungkol sa paggawa ng cake. Mas lalo kasi nadadagdagan yung idea ko sa paggawa ng cake. At syempre, dagdag kaalaman na din. Sa part pala ng mata, medyo nilakihan ko siya kasi napansin ko yung mata dun sa emoji, medyo malaki din. Kaya ganun na lang din yung ginawa ko dito sa cake. Sa pagpapakinis nga pala nitong cake, yung scraper na clear ang gamit ko. Yung nabibend, iba-iba ang size nito. Meron din yung maliliit na itong scraper, bagay na bagay sa mga ganitong style ng cake. May kasama nga din pala itong 12 pieces cupcakes, 3 ounce ang size ng cupcakes. Sa design naman ng cupcakes, rosette lang din ang ginawa ko dito. Natapos ko na nga din pala sa part na to. Anong sa tingin nyo? Okay lang ba? Nasa comment section nga pala ang link ng page namin. Salamat sa panonood!